Hala, China, tumitindi. Literal na nilason ang Pilipinas at sinakal ang Pilipinas na parang sa Strait of Hormuz. Pero Pangulong Bongbong Marcos may matinding pasabog. Amerika, galit na rin sa China. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. This is a deliberate attempt not only to destroy the environment but to deprive the men aboard the ship of possible source of food and water. The effects on the health of the men is our primordial concern. China is preparing to ship weapons to Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? China, linalason at sinasakal ang Pilipinas. Pero PBBM, may matinding pasabog. 17,000 na sundalo. Parating na, bago natin pusisihin ang balitang ito. Isang babala mula sa Kawikaan 22 verse 28. Huwag mong baguhin ang sinaunang hangganan na inilagay ng iyong mga magulang. Roma 13 verse 4. Sapagkat siya'y lingkod ng Diyos para sa iyong kabubuti. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Literal na sinasakal at linalason tayo. Habang ang mundo ay nakatingin sa Strait of Hormuz, gumagawa na ang sariling blockade ang China sa Scarborough Shoal gamit ang mga dambuhalang floating barriers at barko. Pero hindi lang asul na dagat ang sinisira. Lumabas na sa lab test na ginagamitan na rin ng cyanide ang ating mga karagatan ng China. Pero ito ang pasabog ni PBBM, hindi na tayo mag-iisa. Mahigit 17,000 na sundalo mula sa 7 na makapangyarihang bansa ang parating na sa Pilipinas. Para sa Balikatan 2026, ito na ba ang Great Wall na itatayo ni Marcos kasama ang mundo? Base sa mga satellite images nitong April 10 at 11, naglatag ang China ng 352-meter floating barrier sa mukha na ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Sinakal nila ang pasukan para hindi makapasok ang ating mga mangisda at Coast Guard. Sabi ni PCG spokesperson Jay Tariela, ito ay isang malinaw na pagtatangkang kontrolin ang ating exclusive economic zone. Sa huling ulat, 10 barko ng Chinese Coast Guard ang namataan at nagbabantay sa paligid. Sinasabing hinaharangan ng China ang daan papasok ng Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Sa report ng Reuters, nakuna ng larawan ang mga bangkang pangisda ng China na nakaangkla sa entrada ng Bahura. Nakita rin ang floating barrier sa pasukan ng Baho de Masinloc kung saan nangingisda ang ilang Pilipino. Namataan din sa satellite image ang posibleng barkong pandigma o barko ng China Coast Guard sa pasukan ng Bahura sa sinasabing panghaharang ng mga barko ng China. Pero ito ang mas masama. Hindi lang hara ang dala nila. Kinumpirma ng Philippine authorities na nakakuha sila ng mga bote ng cyanide mula sa mga Chinese fishing vessels. Ito ay isang uri ng economic at environmental sabotage. Nilalaso nila ang mga isda at sinisira ang mga bahura o reefs upang humina ang pundasyon ng ating mga outpost at mawala ng mga pagkain ang ating mga sundalo. Gabi ng October 24, 2025, nadatnan ng Philippine Navy ang isang Chinese sampan o fishing boat 50 metro mula sa nakasadzad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kaahon lang noon ng isang Chinese diver na nagtatangkang sumakay ng sampan. Nang palapit na ang mga Pilipinong sundalo, pinaandar ng mga Chino ang makina ng sampan para tumakas. Pero napigilan sila ng mga taga-Philippine Navy. Isa lang ito sa 3 pagkakataong may nasabat ng mga Chino ang Philippine Navy noong 2025. Naulit din yan nitong March 2026. Sa mga insidenteng yan, nasabat ang ilang boteng plastic na may kahina-hinalang laman. Nakumpirma kung ano ito nang ipasuri sa National Bureau of Investigation o NBI. The water sample gave positive results for the presence of cyanide, which is a violent poison. Uncontrolled usage of cyanide can lead the ecosystem off balance, since it's a strong toxicant. Itinuturing itong isang deliberate act of sabotage laban sa ating soberanya. Hinala ng Philippine Navy, pakay ng mga Chinese na lasunin ng cyanide ang lamang dagat at tubig na pinuproseso ng mga sundalo para mainom. This is a deliberate attempt not only to destroy the environment but to deprive the men aboard the ship of possible source of food and water. The effects on the health of the men is our primordial concern. Sa gitna ng pananakal na ito, ang sagot ni PBBM ay tambuhala. Mula April 20 hanggang May 8, aarangkada ang Balikatan 41, 2026. Mahigit 17,000 na sundalo mula sa Pilipinas, USA, Australia, Japan, Canada, France at New Zealand ang magkakaisa.
at isang pasabog ng Japan. Sa unang pagkakataon, gagamitin ng Japan ang kanilang Type 88 ground-to-surface missile para palubugin ang isang target ship sa ating karagatan. Ang drill na ito ay gagawin sa Zambales, 120 nautical miles mula sa Scarborough Shoal. Ibig sabihin, habang nananakal ang China, ipinapakita ng 7 bansa na handa silang pumiglas at lumaban gamit ang land, sea, air at cyberspace domains. Have mercy, O God. Naniniwala tayo na ang kalikasan ay pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos at ang paninira rito, lalo na ang paggamit ng lason, ay isang kasalanan sa may lalang. Sabi sa Pahayag 11 verse 18, at dumating ang iyong puot at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak sa lupa. Ang grasya ng ating Panginoon Diyos ay ang pagkakaroon natin ng mga kaalyado na hindi natatakot tumayo para sa katwiran. Ang awa ng ating Panginoon Jesus ay ang pagbabantay sa ating mga mangingisda sa gitna ng panganib. Therefore, ang dambuhalang alyansang ito ay isang paalala kapag ang isang bansa ay naninindigan sa katotohanan at hustisya. Ang ating Panginoon Diyos ay nagpapadala ng tulong upang hindi tayo tuluyang mapulid sa kamay ng mga mapangapi. Kaibigan, sa gitna ng banta ng lason at giyera, huwag matakot. Lumapit tayo sa ating Panginoon Jesus na siyang tunay na nagbibigay ng buhay at proteksyon sa kanyang bayan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, aming bato at kaligtasan, salamat po sa pagliligtas niyo sa aming bansa mula sa mga mapanirang balak. Ipinapanalangin po namin ang aming mga mangingisda at sundalo na sa gitna ng panganib sa Scarborough Shoal. Protektahan niyo po ang aming kalikasan mula sa lason. Gabayan niyo po ang Balikatan 2026 na maging instrumento ng kapayapaan at hindi ng kaguluhan. Naway ang iyong katarungan ang manaig sa aming mga karagatan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong pagliligtas sa amin at sa inyo pong pagmamahal. Patuloy niyo po kaming gabayan at patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.